beloved Boss Mike Cervera. Anong palasyo? Sagot ng Malacanang, mga kababayan. Oo, sagot ng Malacanang kay ano. Eto na, ang depensa ng Malacanang sa mga inggitero na katulad ni Topacio. Eto na. Dinipensahan ng palasyo ang pagpunta sa Amerika ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng epekto sa Pilipinas ng tensyon sa Middle East. Aha. Nasa New York na si PBBM. Ayan ba, mga kababayan ko, yung gandang lalaki. Ang gwapo-gwapo ni Pangulo rito. Oh. Para sa 2 araw na working visit. Agad siyang sinalubong ng protesta ng ilang grupo ng mga Pinoy roon. Ayon naman sa palasyo. Normal lang naman yan, kahit naman sino, di ba? May mga ganyan. Eto na. Dadalo ang Pangulo sa United Nations General Assembly. Ikakampanya raw ng Pangulo na makuha ng Pilipinas ang isa sa 10 non-permanent seat sa UN Security Council. Kita nyo, dyan sa Security Council, mga kababayan, target ni Pangulong Bongbong na makuha yung isang upuan para maging permanente tayo. Ayaw nyo yun? Palibasa, mga kababayan, yung mga DDS, maka-China. Kaya ayaw nila dyan tayo, na makisali. Ayaw nila Sara Duterte. Ayaw ng mga chinador na katulad ni Marcoleta. Ayaw, pati si Marcoleta. Ano bang mapapala natin dyan, Eka? Sabi ni Marcoleta, ano bang mapapala natin dyan? Sa'yo, wala kang mapapala. Pro-China ka eh. Di ba? Paano naman tayo, mga kababayan ko? Tingnan nyo, mga kababayan, pro-China sila ng pro-China. Ang tanong ko, ang Iran, kaalyado yung China. Bakit walang magawa yung China? Sige nga, kumampi ang Iran sa China. Ano nangyari? Nga, hindi tinulungan ng China. Sabihin pa naman natin na tulungan kayo sa mga rocket, sandata, etc. Wala. Di ba kainaron, no? Wala yun. Wala. Sana makipaggera na rin yung China para sa kanila. Di ba? Kung talagang kaalyado yung tingin ng China sa Iran, abay dapat magpakawala na rin kayo ng mga rocket nyo. Di ba, no? Kaso wala Wala. Nga. Tuloy. Unang kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta kung anong mapapala rito ng bansa. Kita nyo, mga kababayan ko, si Marcoleta. Question daw ni Marcoleta kung ano daw mapapala ng Pilipinas dyan sa pagsali-sali dyan. Alam nyo, mga kababayan, alam nyo naman si Marcoleta, panggulo sa Senado yan. Panggulo. Sa totoo lang, yan yung kinaiinisan na ng lahat ng mga kasama niyang senador eh. Kung nandyan lang si Bato, baka sinabunutan yan eh. Tuloy. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, makapagbibigay ng boses sa Pilipinas sa paghubog ng mga desisyon at agenda ang mapabilang sa UN Security Council. Sinagot din ni Undersecretary. Kita nyo, mga kababayan ko, kailangan natin yun, lalo na ngayon, mga nangyayari, ginigera ng kapitbahay ang isang bansa. Malaking bagay sa atin yun. Castro, ang banat naman ni Vice President Sara Duterte na bakit hindi makakuha ng eroplano ang gobyerno para iligtas ang mga OFW sa Middle East. Issue yan, no? Bakit daw hindi makakuha, mga kababayan? Diba, Suksuki? Bakit hindi mo na lang gawin yan? Total naman, marami naman kayong diba? Marami naman kayong kwarta dyan sa opisina mo para naman na may magawa ka. Para naman may maipagmalaki yung mga DDS. Ikaw na, Sara, ikaw na nakaisip. Ikaw na gumawa. Bumili ka na ng eroplano
tapos sunduin mo yung mga kababayan natin doon. Si Sara, puro lang salita ng salita, parang mga DDS, ano? Oh, di ba? Sabi nga ni Kainaro, mahirap ngayon ang mag-repatriate kasi nga may gera. Si Sara kasi bobo. Hindi niya alam na may gera. Alam nyo ba? Kaya daw niya nasabi yun. Sabi nung ating kakilala, hindi daw niya alam na may gera. Kaya daw niya na-i-advise na sumundo na lang ng eroplano natin, sunduin daw yung mga kababayan natin. Tapos sabi nga daw ng mga vloggers, Madam BP, may gera po. Tapos sabi daw ni Sara, hala, hindi ko alam. Ganon! Naka, Diyos ko! Diba? Oo, M. Suzuki, thank you naman po. Ang pogi mo talaga, Aywan. Naku. Ikaw, M. Suzuki, ha? Ganda-ganda mo. Diba? Ayun, napatingin pa ako sa profile pic, mga kababayan ko. Ay, nako, no. Domo arigato. Ganon, ano. Ay, nako. Tashiro Dambuyo. Dambayo. Eto na, mga kababayan ko. Wala, late ka na, Catherine. Siguro, at dyan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Kita mo, yung gobyerno pa kaya ng, yung programa pa kaya ng gobyerno, malalaman niya. Hindi nga alam ni Sara na may gera. Alam nyo ba yon? Hindi alam ni Sara Duterte na may gera. Akala niya siguro, meron na namang, pandemya. Kaya daw nasabi niya na pwede daw sunduin ng eroplano yung mga kababayan nating Pilipino. Intindi talaga ng utak ni Sara. Ay, nako. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views. Pero hindi po ito naaayon sa realidad. Unang-una po, kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon ayon sa katotohanan, ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Correct. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumigwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang po ang ating puro chismis nga. Hindi alam Sara Duterte, hindi alam na may gera. Kaya ang payo niya, magpadala ng eroplano para sunduin daw sila. Putik, Sara, dami mong sinasabi. Yung Davao City, pagsabihan mo naman. Nagre-reklamo na yung mga taga Davao City. Ang dami mong complain kay Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang yung lugar nyo na lang. Ang galit na yung mga taga Davao. Ito, mga kababayan ko. Ayan Tignan nyo, mga kababayan ko. Tambak-tambak ang basura sa Davao City. Ang mamamayan doon, alam nyo ba? Galit na sila. Diba, no? Thank you naman, M. Suzuki, ha? Papalipad pa si M. Suzuki ng 500 yen, para sabihin lang, ang pogi mo talaga. Ito na, thank you naman. Thank you, ha? Ito na, tingnan nyo, ang taong bayan sa Davao City, nagagalit na. Agay, nunsa naman ni atong syudad man? Tingnan nyo, basura. Nabaho naman tani. Na mabaho daw sa Davao City, amoy tae. Sabi ni Kuya, ano ba yan? Baho man, amoy tae. Paano hindi ba bahong amoy tae? Puro kayo dutae. Di ba, no? Ayan na, baho-baho. Amoy tae daw Kuya. Ano mo ni atong syudad man? Nabaho naman tani. Kita nyo, ang baho, amoy tae.
nay nanguliktag basura ano man Mayor Baste. Ewan na ba sila nga humuto ka kay Mayor? Wala, si Baste, baka sumusungap. Oo, baka gumaganon doon. Gumaganon. Kaya wala na daw wala na, hindi nyo na mapakinabangan. Sara Duterte, yung Davao City, tambak-tambak, ang basura, amoy tae. Grabe kayo, hindi na kayo nahiya, galit na yung mga taga Davao sa inyo. No, grabe no, mga kababayan, Grabe, oh. Ay nanguliktag basura ano man Mayor Baste. Alangan naman na Mayor Gatchalian yan, hindi yan Valenzuela. Hindi naman Mayor Zamora ng Green Hills San Juan yan. Di ba? Hindi rin naman yan Hindi naman yan bahala na kayo. Di ba, no, mga kababayan ko? Ang dumi-dumi sa Davao City. Ewan na ba sila nga humuto ka kay Mayor? Lain po siguro na nga ikaw rin humot nga imong syudad baho. Oy, mabaho, amoy tae. Gagaya, yung syudad mo raw, amoy tae. Ang syudad sa Davao City, ayun, nakalagay, amoy tae. Mabaho daw, mabaho. Tungod kay di makolekta o nganong di makolekta ang mga basura. Wala silang pakialam eh. Diba? Tinambak ang mga basura sa lansangan. Putik na yan Buti pa si Along malapitan. Diba, no? Kahit papano, hindi na tumatagal ng matagal yung basura sa kalye. Okay ba, Along, Diba, no? Mga kababayan ko, no? Luisa Macmelo, no? Grabe. Kakahiya yung Davao City, mga kababayan, nakakahiya. Siya problema. Ang problema, baka kinurakot na nila. Bahala na kayo dyan. Davao City, ang city na amoy tae. Kakahiya na, mga kababayan ko, yabang-yabang nila. Davao City, maganda, malinis, ganyan-ganyan sila. Ano ngayon ito? Sige nga. Busy manira ang opisyalis nila. Magtiis kayo, binoto nyo yan. Sabi rito, no? Wala, panoorin nyo nga ako ng buo, mga kababayan ko, habang nanunubig ako, Ito na, Davao City, pasok! Agay, nunsa naman atong syudad man? Nabaho naman tani? Basura! Wa nay nanguliktag basura ano man Mayor Baste. Ewan na ba sila nga humuto ka kay Mayor? Lain po siguro na nga ikaw rin humot nga imong syudad baho. Tungod kay di makolekta o nganong di makolekta ang mga basura. Siya problema. Klaro po na ninyo Pidaan naman tayo ang taga-Davao na ba na ilara ba nga cleanest city? Pagkahuman, bahok kita karon kaya ang basura nagkatag. Wa, makolekta. Ano sa ni makolekta? Mayor Baste! Yuhu! Ay! Baste! Sabi ng mga taga-Davao, Mayor Baste, yuhu! Putik na yan. Kung ano itsura ni Baste na mukhang mabaho, ganun din ang lugar. Nananalamin sa namomono kung ano amoy niyan. Amoy ni Baste, amoy mabaho. Itsura ni Baste, dugyot. Ano naman naasahan yung sa mga taga-Davao kayo? Kung yung mayor nyo nga, dugyot sa katawan. Kitaan nyo naman. Di ba, mga kababayan ko? Tapos magtataka kayo? Huwag na kayong magtaka. Ang mayor nyo, dugyot. Di ba? Dugyot sa bagay, lahat naman silang magkakapatid, mga dugyot. Si Pulong, di ba? Mahilig sa bilat na mabaho din. Mahilig sa pokpok. Si Sara Duterte, ganun din. Kahit anong idamit, mabaho pa rin tignan. Si Basti pa kaya? Sama nyo na si Kitty.
Bakit? Mabango bantig na si Katie? Putik na yun, hindi porke maputi kili-kili, mabango ha. Di ba? Dugyot sila. Kakahiya, no? Sabagay, yabang-yabang nila. Oy, kayang-kaya naming ayusin ang buong bansa. Pero yung Davao City, punong-puno ng basura. Yung Davao City, amoy tae daw. Oh. Kaya nga ho mga kababayan, eto na. Yung ating ka-BBM, mga kababayan ko, abay, mayroong vlog. Oo, ha? O, tignan nyo ho, mga kababayan ko. O, kalimutan na muna natin yan. Basta amoy, o, ebak daw, mabaho daw sa Davao. O, eto na. Tignan nyo naman, wala na hong may gusto sa kanila, iilan na lang. O. BBM, inulit pa niya na magpapirma sa loob ng bus. Nung una siyang nagpapirma sa loob ng bus ay gabi. Ngayon, araw naman. Umaga siguro yon. Basta, panoorin niyo mga ka-BBM. Ang dami pa rin na pumirma sa loob ng bus. Sa Davao pa yan, sa Davao. Yung libreng sakay na bus sa Davao. Ang daming pumirma. Dinumog pa rin si Kuya. Aha. May hapon din sa tanan. Ayan na. Sa Davao City pa mismo sila nagpapirma. Kaya pala hindi umabot ng 200,000. Sa 150, hirap na hirap pa. Kasi mismong mga taga Davao ayaw pumirma. Sabi nila, tatay kami naman, magpapapirma kami para kayo'y makauwi na. Ang nangyari, mismong mga taga Davao City, ayaw pumirma. Ibig sabihin, ayaw na nilang pabalikin si Digong sa Davao. Ay, nako. O, ayan mga kababayan. Ako dyan si Corsonada Vlog, usa ko ka voluntaryo sa PRRG kay Tatay Digong, DDS supporters. Ang ako ang ginahangyo lang is nag-suporta ko sa signature campaign para tuang matabangan si Tatay Digong na mapauli daari sa Pilipinas. Ako ang ginahangyo, palihog ko og suporta para matabangan nato sa signature lang para mapauli nato si Tatay Digong. Kita nyo mga kababayan ko, pinapalaganap nila at binobola nila yung mga tao. Sabi nitong isang gonggong na to, pag pumirma kayo, mapapauwi na natin si Tatay Digong nyo. Oo, kaya pakiusap, sumuporta kayo. Mahalaga ang bawat pirma nyo. Yaan ang magiging dahilan para mapauwi ng mabilis si Digong nyo. Tignan nyo mga kababayan ko. Ang atuang buhaton is ang pangalan, ang address, ang... Tignan nyo yung mga tao, tinititigan lang siya. Nakatitig lang yung mga tao. Siguro yung mga tao sabi, abnormal itong, abnormal itong bayot na to, Di ba? Tuloy. Isulat daw ang pangalan, address, at pirma. Number ninyo o ang perma. Pwede ba? Pati daw number, mga kababayan, Attorney Empoy, sulat mo, Di ba? Sylvia Cabel, Mapangayaw na ako ang inyong ang perma para matabangan nato si Tatay Digong na mapauli rin sa Pilipinas. Para daw matulungan daw si Tatay Digong nila para makauwi na daw sa Pilipinas. Para matabangan, para makauli na si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Yung mga tao, nila ayaw Sabi ng mga tao, pakialam namin dyan, babulok na siya dyan. Tignan niyo yung mga tao, taga Davao pa yan, walang pumapansin! Wala! Yung mga tao nung sinabing pumirma na kayo, sabi, pirma kayo Sabi ng mga tao, nakikinig nung sabing pirma na, wala, deadma! Deadma, biglang tingin sa labas. Nagmaang-maangan sila bigla. Nagmaang-maangan bigla mga, ayan di ba? Nakatingin pa yan
Nakatingin pa mga kababayan ko. Suporta para matabangan nato sa signature lang para Yan. makauli nato si Tatay Digong. Ang atuang buhaton is ang pangalan, ang address, ang number ninyo o ang perma. Pwede ba? Mapangalan ako ang inyong perma para matabangan nato si Tatay Digong na makauli diri sa Pilipinas. Pwede ka ba? Wala na! Biglang nag-deadma na sila! Wala na! Pero may mga maawa pa rin dyan, parang pipilitin niya. Ayan na! Okay lang. Wala! Ayaw! Tingin sa malayo. Wala, parang walang mga naririnig. Tingin sa malayo. Parang kunyari walang naririnig. Wala. Kawawa naman itong mga ito. Stanley OGC. Ito naman si si BMB Eduardo, nag-abala pa. Style KGC daw, sabi. Eto na. Wala! Wala na, mga kababayan ko. Yung mga tao, deadma. Walang pakialam, mga kababayan, ang ibig ko sabihin. Wala. Ayaw na ho ng mga tao kay Digong. Kaya wag na kayong magtaka, mga kababayan ko. Ilan ang botante sa Davao City? Kung totoo na gusto pa nila si Digong, yung 160, yung kalahating milyon, mga kababayan ko, mapupuno Bakit walang 200,000 ang pumirma sa buong Pilipinas? Eddie Jr., Wala walang 200, mga kababayan. Wala talaga. Wala na, ito pa nga, tingnan nyo. Kanya sa impeachment, guilty or not guilty? Mga kababayan ko. Kawawa ang mga pangit. Tama ka dyan, M. Suzuki. Thank you, Tatay! Kaya ano hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit? Guilty. Sabi ko sa inyo marami na hong mga Pilipino ang natatauhan. Yung pong pinapaliwanag natin na si Sara Duterte mula 2022 wala pang maipagmalaki. Walang maipagmalaki na proyekto para naman na kahit papaano mahalin natin Kaso mga kababayan, kahit pagbali-balik ta rin ninyo sa bilyon-bilyon na budget na hinawakan niya, walang maipagmalaki na proyekto. Diba? 2022 pa. Grabe, no? Sige, tuloy. Guilty. Mula sa from the start, she started as vice president. She did nothing for the Philippines. She did nothing. Wala siyang ginawa. I cannot say totally. Wala nga. Oo, sabi na nga ako wala nga daw siyang nakita. Guilty. Bakit po guilty? Mula sa from the start, she started as vice president. She did nothing for the Philippines. She did nothing for the Philippines. Walang ginawa sa Pilipinas daw, mga kababayan, si Sara Duterte. Diba? She did nothing for the Philippines, sabi ni tatay. Kayo lang mga bobo, hindi matauhan Bobo kasi kayo. Bobo. Buti pa yung tatay namin, kita nyo? She did nothing. Wala siyang ginawa. Oo nga ako Wala nga daw ginawa. Wala. I cannot say totally. So naniniwala I cannot say totally. Ibig sabihin, hindi ko naman masasabi. Kundi, wala talagang makita si tatay. naniniwala po kayo bilang Pilipino sa 612.5 million confidential fund? Definitely. Definitely she have a probable cause. Meron siyang probable cause. Meron. May pinagmulan yan. I'm not against her.
But the problem is, when she set her foot as Vice President of the Republic, parang naramdaman ko may konti na siyang ginagawa. Kalokohan. Alatado na daw ni tatay. Gemma Yambaw, capital idiot. Wala na, mga kababayan. Ang Duterte, wala na. Maiingay sila sa social media, makina. Hindi mga totoong tao, yung mga nagko-comment nga sa akin, mga troll lang eh. Ang kaibigan, 2, 3. Saan ka naman nakakita ng ganong tao? Kung totoong tao yan, mga kababayan, kahit man lang 1,000, Kung lahat ng mga kamag-anak, pinsan, kaibigan, mga kababayan, pag wala ka naman 500 na friends sa FB, putik na wala ka ng kwenta, wag ka nang mag-FB. Yung mga nagko-comment, mga kababayan, ng kung ano-ano, putik na yung mga troll. 3 kaibigan, 4 kaibigan, swerte na kung merong 20. Ano mo masasabing totoong tao yun? Kaya mga kababayan, ginagamit nila makina. Kunyari, marami sila. Pero ang totoo, marami sila makina trolls na ginagastusan nila ay Chang. Yun eh, mga kababayan ko eh. Diba? Our beloved Boss Mike Severa.